meat, beef, more than half kilo. So guys, bali today pupunta tayo sa Nazare. Yung nakikita nyo dyan sa taas is Upper Nazarean. At ngayon ay pupunta tayo dito sa left. We're going to Lower Nazare. So yan, Nazare is isang maliit na coastal town na kilala sa ganda ng beach at pinakamalaking alon sa mundo. So pero sa araw na ito ngayon guys ay may gagawin kami dito. So, we are now heading to find a parking, guys. Kasi maglalakad lang. Parang ang hirap siya i-drive na maghahanap ka. Much better na mag-park ka na lang sa certain area at saka maglakad ka na lang. So, this place is just 20 minutes away from our house. The way sa tinitirhan po namin. So, malapit lang po talaga kami kasi nasa Central Portugal kami. Kaya, malapit kami sa lahat ng mga tourist spots na destination dito sa Central Portugal. The best parking, guys. Middle of the road. Nasa gitna talaga, oh. O, gitna tayo, ha? May nag-park doon. Oh my lord. At first, you'll notice the peaceful vibe, golden sands, and fresh breeze. Pero kapag winter season, nagiging surfing capital ito with giant waves na dinadayo ng surfers from all over the world. In Lower Nazare, makikita mo ang Long Sand Beach at dito mo mararamdaman ang relaxing beach town. Samantala, doon naman sa Upper Nazare o sitio, makikita ang pinaka-iconic na viewpoint ng town. This is the Sanctuary of Our Lady of Nazare, one of the most important religious sites in Portugal. Sa loob ng simbahan, makikita ang revered image of Our Lady of Nazare, na ayon sa tradisyon ay may mahigit 1,000 taong kasaysayan. Ang simbahan ay may magandang Baroque architecture. Beside the main church is the Capella da Memoria or Chapel of the Memory. So guys, I will tell you, yung attitude ng asawa ko, this is one of his attitude dahil na sa result ng kanyang sakit. Ito po yon. Just for example, today we went to Nazare, may nakapark sa gitna ng daan, tapos galit siya because why is the people are parking in the middle of the road. And then we went outside to process some things. Tapos, pagbalik namin, yung van na nakita namin, nakapark doon beside him. But that van is in the right parking. Galit din siya. Bakit daw nakadikit sa kanya? Bakit daw hindi daw doon mag-park? So, ganun yun. Sometimes, they have really that attitude na parang ganun and no one has the right. I don't know why people has that attitude mostly here. Naalala ko lang kasi meron din akong kakilala na ganyan doon na parang grabe yung ego nila. So, you know, in this world, ego is okay but if it's too much, it's toxic already. So, ganon yung nangyayari. So, may ugali talaga siyang ganyan that hindi lang siya, yung ibang tao din dito na encounter ko, ganon din sila with that kind of attitude because you know why? It causes chaos, it causes stress, and that's why you got depression and anxiety. So those person that having that kind of attitude, hinay-hinay lang, slow down please, and you have to think that you don't own the world, okay, and each one of us has its own space in this world, not only you, at saka everyone has the right as long as you are a lawful citizen naman and you are not you are abiding. So ganon. So yeah, I don't know, seems like everyone needs to be orientated or reiterated about the, you know, about their self-awareness na hindi lang sila nag-i-exist dito sa world. Meron ding ibang tao. So, parang ganun. Yeah, that's what happened today. And I don't go with him because dahil nga, magulo yung utak. Sabi ko, why you make life
complicated when it's only simple. Kasi, di ba? So, I cannot blame him. I cannot blame him because of his sickness. Siguro, gulong-gulo na yung utak. So, sometimes you cannot argue, it will only get worse. So, ganun. Tapos, nade-depress sila. Yung mga ganun, ano ba, Diyos ko, you are the one reason why you are depressed because of your own attitude, diba? Gusto nila i-control lahat ng mga tao na kapaligid sa kanila, not me. Because he cannot control me. So, yung ganun lang. So, yeah. I don't know. But, ganun din ba po kayo? Gusto nyo tao yung lahat ng tao mag-a-adjust sa inyo? Diyos ko, God, Rudy. Just live your life. Kung example, whoever you are, whatever your profession, gawin mo lang yung nararapat. Like, don't go beyond. That's simple the life is, and it will be more peaceful. Yeah? So guys, we are going to the city. May pagdadalhan ako ng binay kong cake, plum cake. Tapos, yun, this is there. Mag-shopping kami ng konti. Kasi mainit sa susunod na araw. Di pa ako nakapaglagay ng sa mukha. Lipstick man lang. So, pakita ko sa inyo. Ito yung plum cake. Look at that. Ganyan dyan. Wait, let's go na. Wear your shoes na. So guys, kakatapos lang natin maglinis doon sa labas. And kanina, nung gano kami, may nagbigay sa amin exchange gift. Exchange gift. Kasi nga yung nagbigay sa amin ng plum, kapitbahay namin. So nagbig ako, tapos nagbig ako kahapon, tapos kaninang umaga ako nagising, nagbig ako, tapos hinati ko kasi yung asawa ko gusto kumain. So hinati ko sa asawa ko at para sa kanila. So anyway, exchange gift, binigyan nila kami ng binigyan tayo ng tomatoes. So itong mga tomatoes na to, i-frozen siguro natin to. Paano ba to? Yan. At saka ito, pepper. Sa garden nila to galing. At saka yung pipino. So ganun nga nung nangyari, nag-exchange gift na naman kami. Tapos nag-lipstick lang ako ng konti kasi sobrang ko kanina, di ba? Hindi pa ako nakapaligo.
I just finished 2 hours na pag-remove ng grass sa front yard. Actually, it's not our land. It is public kasi may bahay doon sa dulo pa sa amin. So, yeah. And supposedly I will bake cake for my mother-in-law because tomorrow at saka yung nanay ko at saka mother-in-law ko ay pareho sila ng birthday. So, I already prepared cherries kasi gagawa sana ako ng black forest cake sa kanya. Pero sabi niya, wag na daw siyang i-bake kasi nga nag-bake ako last time nung isang araw para sa aking father-in-law kasi 2 days lang pagitan nung birthday nilang dalawa. So, yun. Bibake ko pa sana siya. So, ayaw na daw nila kasi hina naman kumain ng mga yun. Diba, matanda na. So, yeah. Ano ko na lang to para sa birthday ko. I-frozen ko to. Prepare ko to para sa birthday ko na lang. Wala nang gagawin ko. Para hindi tayo gagastos. Mahal ang cherry dinner. Ang tamis nito. Ang tamis. Ang ano lang ng cherry kasi ano to ma-stain. Pag na-stain yung ano nyo, pero hindi niya yata matanggal. Ano, lagyan mo ng sunrocks, matanggal yun. So yun, tinanggalan ko na siya ng ano dito. Actually, may tinira ako na 6 na piraso para pang toppings. So, these are the 6 pieces na pang toppings sana. Diba? I-frozen ko na rin to together with this one. Tapos yung asawa ko pumunta sa kanila kasi nga yung supply ng meat namin, di ba? May meat. Pero but today I'm going to make this is codfish. Oopsie. Frozen to. Iano ko lang to. Kasi mga tao dito hindi kumakain masyado ng fish na may na may mga tinik-tinik. So, yun yung kinakain. Normally, kinakain naman ganyan. Cod, salmon, at saka tuna. Tuna incan, tuna na strips na frozen. Yun naman dito. Wala naman kasing dito. Wala naman kasing fresh dito na tuna. Diba? Ubus na. Tabi ko na nga ito. Maubos ko to. Ang tamis! Tingnan natin mamaya. Anong dala ng aking asawa. So yun, normally kasi yung sa labas namin, nililinis ko talaga yan. So guys, dumating yung asawa ko. At ito yung mga pinamili ng binigay ng parents niya sa atin. Pinadala dito sa bahay. Pinapick up kasi sa kanya. Pinapick up sa kanya. Okay. So, what we got here? Ay, where's the So, meron tayo dito, pinadala sa atin. Kasi pinikap pala ng asawa ko sa kanila today, this morning, tinawagan. So, yun. Beans, meat, beef. More than half kilo. $9.95. This one, chicken, 1.00, more than 1 kilo. Beef, $6.85. This is breast chicken. Legs, half kilo, more than half kilo, €4. This one, another legs, 531 grams, €4.24. So, yun yung pinadala sa atin this time. What we got more here, ito, peach. Binili ito ng father-in-law ko for sure. Ito yung peach. Binigay sa atin. And we have more here. Ground beef. Yes. Ground beef. And what we got more? We got more. And some more. Crazy. This is from one of the islands here in Portugal, Algarve. Katabi ng not naman katabi, pero doon group of islands doon kasama yung Madeira. Guys, yung may natira ba tayo sa plums? Kasi, di ba, binibake ko ng binibake, yun pa yung natira. Sabi ko nang kinain para maubos yan. Kasi, ako lang po ang kumakain ng mga plums, ng mga fruits dito sa bahay. Normally, hindi sila kumakain, si Betty ayaw din kumain. So, yung kinakain lang nila, banana, orange, apple, yun, yung hindi pa nandito sa,
Yung mga grapes na yan, yan pinapansin dito sa bahay. Anyway, I'm going to cook na for lunch kasi 11:30 na. Yeah, thank you for watching guys.